ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras na yan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilan ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, dakila sa mundo, ikaw aming nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras na yan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilan ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras na yan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilan ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras na yan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilan ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan na yan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Maliwanag ka sa buhay ko. Maliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Tayo natin tumayo. Salamat sa ating mga tayong bilang. Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. Sa inyong mga Bible. Basahin po natin verse 43 and 44. And I want you to listen. I hope this will help us. This will help solve anumang risk meron sa mga relationships.
Ano bang problema meron sa bahay, sa trabaho, and I hope this would also be applied sa ating bayan na wala na ginawa din mag-away-away. Karirin ang maging perwisyo sa kapwa. Mag-isip ng gagawin para maperwisyo ang kabilang panig. I hope to God that this message will help us mend some broken relationships. Matthew 13. Basahin po natin ng 43 hanggang 44. Begin. Tignan niyo muna sa istorya. Nakakita ng kayamanan yung tao sa isang bukid. At sa tuwa niya sa kayamanan na nakita niya, pinagpili niya lahat ng kanyang inaari-arian at binili niya yung lupa na kung saan nakakita siya ng kayamanan. Iyan ang senaryo ng story natin. I hope to God na pagpalayan ng Ama sa Langit ang kanyang salita sa pangalan ni Kristo ng ating tagapagligtas. Tayo magsilpo. Again, ang ating pag-usapan, the message is, hindi isang mensaheng powerful, hindi isang mensaheng maganda. I hope I could preach sa message. Hindi mensaheng nakakapagbigay ng dugundong sa isang community. But this is the message that would solve broken relationships, that would mend heartaches and pain amongst us. Lahat tayo ay larawan ng bukid. All of us. I mean, every one of us. Sa atin bilang bukid, hindi maganda ang nakikitang mga larawan. Dawag, masukal, mabato, maputik, makalat, name it. Ang bukid, meron lahat. Sama na dyan yung ahas, daga, dumi, hayop. So we're all like fields. Marami tayong mga kapintasan. Yan ang senaryo. But in that field, sa pagiging bukid natin, sa pagiging tao natin, sa pagiging frail and human being natin, some people would find treasure. I'd like to speak on the subject. The treasure is in that field. Ang kayamanan ay nandyan sa bukid. You will find treasure in that field of your wife, of your husband, in that field of your son, anak, kapatid, in that field of somebody whom you care, andun ang yaman. Teka, Pastor, yun yung nagmarite sa akin isang araw. You mean that is a field? Yes. And in that field, may kayamanan doon. And I promise you, hindi man ako makatulong sa lahat. Pero pag hindi nyo sinukuan agad ang field na yan, magiging maganda at takbo ng buhay nyo. I hope to God, you would listen. Again, here's the treasure. The treasure was found sa field ng isang tao. Ano ginawa niya? Nung malaman niyang may kayamanan doon sa bukid niyan, ipinagbili niya lahat ng tinatagilik niya, and what he did was, he bought the field. Ginastusan niya. Listen, hindi niya pinahinayangan yung bukid na yun. Kahit na maraming kalat, maraming dawag, marami ka makikita mga sit-sit na mga kapanira sa physical katawan. But that person tried to search more to find treasure in that field. Nung makakita siya, sabi niya, may kayamanan pala rito. Patiyak meron pa rito. Hindi lang ito lang. So, he decided to buy the field. Suddenly, nasimula siya magkukay, planong kunin ng kayamanan pa. Daga, ahas, raccoon, skunk, lahat ng dumi, baho, lumabas na. Parang
sino mga tao. He found dead animals, poisonous plants, anything. Ang tanong, kung kayo yung nandun sa kalagayan ng nakasupong na kaymanan, ano gagawin nyo? Ayoko na, ang dami palang kalat dito. Iiwanan ko na to. Sayang ang pera ko. No. Ang ginawa niya, pinagbili niya kayo lahat ng ilik at binili niya yung bukid. He is decided. He is desirous. He was determined na yung bukid na yun, kahit ano meron siya, hindi ko iwanan to, hindi ko susukuan to. You know why? Because there is treasure in that field. Ayaw, maintindihan niyo na mensahe, may sinasabi natin. Kahit anong ugali, meron yung kaanak mong bukid. Kahit anong habit, meron ng kakilala mo o kaibigan mo. Kahit nakakainis o ugali niya minsan. Kahit may sinabi siya madalas na wala sa lugar. Kahit na wala siya sa hulog. Kahit na siya namimintas lagi. Wala nakita sa iyo kundi puro kamalian mo. That field has the treasure. Hindi binangat para sa sarili mo lang. What we are trying to say is, huwag nyo kagad susukuan. Lariman niyo sa buhay, kaibigan, na minamahal din ng Diyos. Huwag nyo kagad susukuan yung samahan na kinabibilangan ninyo tulad ng church. God wanted the guy na makuha ang treasure. Are you listening? Amen? You want the treasure. You want the treasure you found in that field. Huwag nyo sukuan. Kung taga-desidido ka, makuha yung kaymanan, doon sa bukid na yun, you are willing, must be willing to sacrifice at makakuha muli ng dagdag na yaman. Kahit ano mga nakakita mo negative, kahit nakita mo mga pangit sa kanyang kaugali. Again, let us suppose that that man started to dig, nakakuha ng konting kayamanan, at marahil, at doon ang mga iba-ibang uri ng hayop, sawa, ahas, kung ano ng mga mababangis, mapapahong lugar, putik, basag na bote, napakaraming mga nakakabarang negative. Ano gagawin ng magsasaka? Ano gagawin ng taong yun? Will he turn away at talikuran ang kanyang pinilupa para sa isang matinong tao? I found treasure in that field. Hindi ako aatras. Hindi ako tatalikod. Ibig no. Hindi siya hihinto. At sa kanyang kalagayan mga kapatid, tayo mga tao, we're not willing to take the risk. We're not willing to take those things we do not want. Pero gusto pa makuha yung treasure. Gusto makita yung magandang bagay doon. But hindi mo makuha because you don't want to take the risk. Ayaw mo magsugal. Ayaw mo sumubo. Basta mo nalang iniwan basta. Pagkatapos siya sa pagkakamali, pagkakamali, binitiw mo na lahat. Mga kapatid, hindi doon sa tao yun. The treasure is not in the museum. The treasure is not in the bank. The treasure is not anywhere else. The treasure is in that field. Ayaw to God, naintindihan siya sabi natin. In that field, you will get the treasure. You may be stung. You may be bitten by snakes. Maraming dawag, maraming dumi. Madudumihan ka. Mababahuan ka. But sadly, hindi mo makukuha yung treasure pag di ka nagpatuloy. O basta ka lang agad sumuko. We are not able to get the treasure because of the negatives na nakasama ron. Let me give you some treasure. Treasure that might be in that field. The treasure of Christian friends. Mga Kristiyanong tao, mga tunay, kayamanan, na meron sila, na gagamitin ng Diyos to enrich us, to encourage you, to edify us. Yes, hindi sila perfecto. Treasure in the Christian friends. Nakasubukan bago kakilala. Kaibigan. And when you started to know him or her, sabi mo, mabuti na lang, nagkaroon ng bagong friend. Mabait siya. And he or she appears to be very faultless. Maganda kung ugali. Maganda kung makibagay sa'yo. After a while, all of a sudden, nakatamaw tumutubo yung mga ugali hindi maganda sa kanya. You started to see the weeds. You started to see the negative. And by the way, lahat ng tao, kahit na sino sa atin, we all have negatives. Amen? We all have negatives. You could stay with me for a while, and you would find me some negative attitude sa akin.
mahina pasensya, bugnutin, mainit ang ulo. You stay with that person na akala mo napakabait na tao for a while, and you will find some weeds, some raccoons, some snakes, because the field is not perfect. But again, mga kapatid, the treasure is in that field. Ayaw naintindihan siya, sabi natin. Isang bagay na hindi magandang ginawa ng kaibigan mo, basta mo lang agad siya inuwanan. Basta mo agad siya sinukuan. All are negatives. Siniraan ka, nakaray ka na hindi maganda, bagay na, hindi lang niya ginawa, hindi mo sinasadya, basta mo na siya nilaglag, iniwan mo siya. I thought you need treasure. You have treasure in Christian friends. Ewan kayo, pero the more you get closer sa isang tao, you will find more negatives sa isang tao. You know why? Sapagkat ang tao yan hindi perfect. You will not find the perfect person. Liban kay Kristo Jesus. And when you're looking for a treasure in the field, you will find weeds, snakes, garbage, lahat ng bagay that would even break your heart. Pero ang gagawin mo, because you want treasure, hindi ka susuko. Hindi ka na bibitiw. You won't break up with that friend. You won't break up with that loved ones. Bakit? You are seeing treasure in that loved ones. Treasure in Christian friends. Igagalit tayo sa ating minsan mga kaibigan, yes. Hindi mo natin kinukusit yung mali nila. Amen? Amen? Hindi mo natin inayon ang kanilang mga mali. When they try to entice you magkasala, sabi ng Bible mong mapayagan, Proverbs 1:10, and when your friends are doing things that is wrong, hindi ka aayos sa kanya, pero hindi mo siya pasihiwanan, aabay mo siya sa Panginoon. Why? Because there's treasure in that field. Mga kaibigan, na tao, hindi manghel. All of us have negatives. But what we do is we go and do become good friends until we see that they are like us, imperfect. Kaya dapat tayo mag-pray na mabuti. Na bago tayo maging close sa isang bagay, be willing to take the risk. Hindi ko sabi, ayun na ng mali. Ang sasabi ko, you will find that field na hindi perfecto. But you will find treasure in that field of Christian friends. Secondly, in the church fellowship. Mga kapatid, believe it or not, you are in the best church in town. Amen? I would not recommend you to go somewhere else. This is the best church you could be. Every Sunday. Why? Ito kasi pinunod ako eh. Kung dito best church, wala ako rito. I believe with all my heart this is the best church. But this is the field. We have negatives. So many negatives. For the past 35 years, I've seen enough negatives. Pero alam nyo, hindi ko sinukuhan to. Hindi ako. Because I see treasure in this field. Hindi para payamanin ako, no. Sabi ko sa inyo, hanggang ngayon wala pa ako sweldo sa church. Hindi mo lang nag-isip ako, bigyan ako sweldo. Hindi sa akin importante. Ang Diyos ang bibigay sa akin ng sweldo. For the past 35 years, ang First Baptist Church has been in the field, and I see treasure in this field. You have treasure in your Christian friends. You have treasure in your church fellowship. You are in the best church. That's why we sing every time. Just as I am without one plea. Bakit to? Dahil tayo lahat ay field na may mga kinaan, may mga negative. We are humans just like anybody else. So when you see someone else, or when you see somebody, may natin kayo sinabi, kahit na sabihin tungkol sa iyo, huwag ka kagad susuko sa kanya. Pwede mo paraanin mo muna. Baka sinabi lang ni Pedro yun, dahil baka lang sa gulong ng tanghalian. Baka kaya na sabi yun, dahil baka meron sa manalog na damay ka lang. Huwag nyo kagad susukuan isang bagay na ating kapatiran na gano'ng kabilis after they have loved you for so many years. Yes, we have so many weeds, snakes, rocks, garbage, but we are seeing lives changing. We are seeing lives ng young people, ng bata, ng matanda, nagbabago dahil kay Kristo. Those are treasures, mga kapatid.
Hindi ba makukunin yung bukid dahil sa mga ugali ng ibang tao? Ayaw nila pumunta sa First Baptist Church. Ang dami yung pukrito. Huwag ka na magpunta ng palengke. At hindi na mga sa church. Hindi na mag-aaral ng kaluluwa. Dahil marami tayong mga snob, hindi na mamasin. Eh, huwag ka na magpunta sa SM. Huwag ka na magpunta kung saan-saan. Ba't hindi ka maging parehas? Hindi ka nabati ni Pedro, nagtatampo ka. Eh di next week, ako mabati sa'yo. Hindi ka na nabati ni isa, hindi ka na nasabihan na naman bagay, hindi ka na napuri. Iiwan mo na kagad. Mga kapatid, the field has the treasure. Huwag kayo agad sa suko. Ano nyo, ako di sumuko. You know why? Because we love deeply. Mahal, malalim ang pagmamahal na inuukol ng Diyos sa puso ito para sa iglesia ito. Some people would not take the field with the treasure. You know why? Dahil hindi interesado sa treasure. Don't get me wrong. May mga tao talagang field lang, walang treasure. May mga tao dapat nilayuan, dapat niiwasan, dapat mong huwag samahan. Mga tao hindi Krisyano, mga hindi maganda ugali, hindi magpapatibay sa'yo. But there are people who are the fields na medyo may kahinaan. Pero pagka tiniis mo sila, hindi mo agad sinukuhan, kahit medyo may patpak, pag nagpatuloy ka naglingkod sa Diyos, baka ikaw ang yaman niya na magpapatiro sa Kanya. Baka ganon. Hindi ako dito ko para maglingkuran mo, ano? Dito ko para maglingkod sa inyo. The treasure in church fellowship. This treasure sa First Baptist Church. O ditong bukid na ito ay meron din kapintasan. Pero the Bible says this man, yung sinabi nasa dyan mga kapatid, ay nakakita ng kayamanan. Nung makita yung kayamanan na meron pala ron, lihim siyang nagdesisyon. Ibibenta ko lahat na ari-arihan para mabili ko itong bukid ito. Because I know itong bukid ito, payayamanin ako. Don't get out of this church. Okay lumayo sa inyong church. Okay lumayo sa First Baptist Church. Nandito, papayamanin kayo sa pananampalataya. Patitibayan kayo sa pananampalataya. And church fellowship is important. You would find in any human being na meron mga negative. Lahat may negative kung makakita. At kung talaga ikaw ay napakakinakarir, lahat ng kapalpakan na makikita nga sa kapwa mo, tatalagihad ka ng kapalpakan, mag-apply mo ng bagong bagay mula sa kanya. Baka naman ikaw ang maging kayamanan niya. Lahat tayo mga kapatid, dapat huwag kagad susuko. Bakit? Lahat tayo meron mga negatives. Many things were being said. Negatives, positives, mga basura, ugali, hindi maganda, pero hindi rin susuko. Magpapasuko sa atin mga kapatid. Again, like ko siya sabi, hindi ang klaseng yan ng tao magpapasuko sa ganitong klaseng tao. Hindi ganitong klaseng tao magpapahina ng ganitong klaseng tao. Hindi yung kahinaan niya ang magpapasuko sa akin mga kapatid. Si Satan sa hindi ako nagpasuko, ikaw pa. Sabi ng isang tao, hawak-hawak niya yung litrato niya kay asawa. Sa kisa may problema, titignan yung litrato niya asawa. At sinasabi niya, okay lang ako kahit may problema. Ikaw nga natiis ko, sila pa. Diba? Napagtisan ko nga ito. Napagtisan ko nga yan. Kayo pa. Diba? Ano sinasabi natin? We are all fields. Pero kakagad sa suko. Kunti mali lang na isa. Huwag nyo kagad na. Nenegatibuhan siya. Huwag kagad unlike. Baka, kaya gano'n siya, then baka ikaw ang kanyang yaman. Who knows? Ano ang sinasabi ko? Ang ating church, hindi perfect. Hindi ho. May mga kailangan tayo. We have weeds. We have raccoons. We have snakes. We have weaknesses. We have negatives. Kaya huwag niyo basta iiwan ang inyong church dahil sa mga negatives. Ito sabi niya, handa akong mag-sakripisyo dahil may nakikita ang maganda. We should not leave the church dahil sa ilang tao lamang. Kundi manatili tayo sa ating church dahil sa genuine fellowship. May mga matitino sa loob ng ating church. Amen? And number 3 and the last, not only you have treasure in Christian friends,
You have treasure in church fellowship. Number 3, you have treasure in your Christian family. Amen? Kristyano kayo sa pamilya, kayamanan nyo kayo isa't isa. Huwag kayo magsusukuan. Kahit may mga negative, may mga ugaling hindi magaganda. Ako po ay give up para kay Kristo. Am I going to give up dahil kay Pedro na napakamapusok at napakayabang? Pero ginamit ng Diyos para mangaral at 3,000 mahigit ng kaluluwa na ligtas. Susukuan ba ng Diyos si Noah na pagkatapos na mapagpad sa ibabaw ng bundok na Ararat, nag-inom siya at siya hinalay ng kanyang mga anak? Mga kapatid, susukuan niyo ba ng ganon? Kahit masama nangyari, pero ginamit siya ng Diyos para iluwal tayo lahat. Sunukuan ba kagad ng Diyos si Moses na pinaka-maamo, the meekest man on earth na napakabubuting pinalo yung kahoy sa sinabi ng Diyos na kausapin. Si Jacob, susukuan ba kagad ng Diyos? Si Moses, si Samson, kahit na siya ay napakababaero, sinukuan ba kagad siya ng Diyos? Si David, ganyan din. Mga kapatid, kaya pinakikita tayong pag-asa at ito pwede magbago. Lalo sa pamilya, huwag yung siya kagad susukuan. I'm going to show you 2 videos. Huwag ko yung kagad susuko. Then a quitter never wins, and a winner never quits. Amen? Pabigyan niyo pa. Huwag niyo kagad susukuan ng yung mga anak. Huwag niyo kagad susukuan ng yung kabiyak. Huwag niyo kagad susukuan ng yung mga kaibigan. Dahil baka siya ang naghihintay ng yaman mula sa iyo. Siya ang pagyamanin niyo, enrich people. Wala man siyang treasure. Baka ikaw ang kanyang treasure. Mga anak, nagsasabi ng mga bagay-bagay ng talikuran sa mga magulang, hindi niyo naunawaan. Napapagalitan kayo. Diyan niya lang hirap nila sa maghapon, nag-iisip. Suko ko na ipakakain sa inyo. Mga tatay nyo na masabihan nyo sa talikuran na parang kung sino lang. Hindi nyo parang sila nag-iisip sa gabi. Habang tulog na kayo lahat, sila gising pa, nag-iisip sa kukuha na pakakain sa inyo kanabukasan. Mga pupil, gusto tayo makita yung pamumuha ng teacher mo. Kumukulo dugo mo. Nakakita kang terorista sa paaralan. At kung ano na pinagkakagawa ng drawing na may sungay na teacher mo, hindi mo lang na ang hangaran niya matutuwa, mamorder ka isipan. Palagi binibigyan demerits na teacher ko. No. Ikaw ang gumawa ng demerits mo. Tagalista lang ang teacher mo. Kayo ang gumagawa ng grade. Ang teacher mo lang tagalista. Kung matinong teacher yun. Ang dali-daling lumayo. Iwanan ang mga field kung saan may treasure. Dahil sa mga negatives. Again mga kapatid, I've been here 35 years. I've seen enough negatives. Weeds, raccoons, snakes, lahat, basura. You name it. I saw it. I had it. Pero, pagkas ko mag-quit na Lunes, babalik ulit ako ng Sunday. Hindi ko kayo mag-iwan. Ang yaman, sapagat meron dito, ang field na ito. Sabi ng isang pastor, nalulungkot ako sapagkat may mga young people tayo na pagka nakita sa labas, napipintasan sila sa Amerika. Yung pastor, kinuusap yung may-ari ng restaurant at sinisikip na dali sa Panginoon at sabi niya, mahal ka ng Diyos and God wants to save you, etc. etc. Then sabi ng may-ari ng restaurant, kami pastor dyan? At madalas kumakain dito mga young people mo? Hindi ako interesado. Bakit mo nasabi? Kung yung ugali ng mga kabataan mo, ang magiging bunga na pagiging Kristiyano ko at karit nyo, never mind. Dahil hindi sila naging mabuting patotoo kahit saan ko sila makita. Napitasan ang church. Kung may mga tao namin, magiging kaya ng mga tao nyo, magkalimutan tayo, hindi ko interesado. Pero sabi ng pastor, I apologize. Pero I'm not telling you how to become like them. I'm telling you how to become like Jesus. Pero nakakalungkot po. Ano puntos natin yan? Huwag ka kagad susuko. Huwag ka kagad
susukuan ang inyong mga mahal sa buhay. Let them know na meron ka pang pagmamahal, pagmamalasakit na pwede bang ibigay sa kanila. Hanggat ang Diyos tumikilos sa atin, don't you ever walk away from that treasure, because the treasure is in that field. And I'm gonna be introduced to you. Tayo lahat ng mga tao, may mga negative sa atin. Again, if you stay with me for 2-3 hours, bakit yung ugali ko? But what you see is what you get. Again, din naman ako pag nakasama ko kayo. Pero hindi ko kayo sinukuan. Magtulungan tayo. Let's try to enrich one another, because the treasure is in that field. Tayo natin tumayo.